Itong Converge Fiber XS ay handa nang i-offer itong si Shonny Winston sa iba't ibang teams. At ang isa sa tinitignan nila ngayon ay itong Magnolia Chicken Templados. At ang isang posibilidad dyan ay i-offer itong si Shonny Winston para dito kay Gio Halalon. Straight up na trade. Ngayon kailangan pag-isipan itong mabuti nitong Magnolia Chicken Templados kung pakakawalan nila si Halalon para kay Shonny Winston. Ito si Halalon ay napakahusay niya na defensive player. Nakita natin noong finals na siya ang madalas na ginagamit nitong si Coach Chito Victorero na pang double dito sa big men ng SMB. At magaling nga yan mangagaw ng bola at of course meron din yung offensive option na scoring. Sa ngayon, ito naman si Winston, mas kilala yan bilang isang offensive player kaysa dito kay Gio Halalon. Pero sa depensa nakakalamang si Gio. So yan ang kailangan pag-isipang mabuti ng Magnolia kung papayag sila sa ganitong klaseng trade. Dahil syempre malaking bagay kung sakasakali na makuha nila si Winston. Pero hindi kaya't masyadong mabigat kung ang magiging kapalit ay si Gio Halalon. Sa ngayon kasi alam natin ang Magnolia ay gustong mag-upgrade ng lineup kaya nga nila gustong kunin si Arvin Tolentino mula sa Northport. Pero kung ito si Gio Halalon mawawala, hindi kaya masyadong mabigat yan. Kinakailangan pag-isipang mabuti ng Magnolia kung papayag sila na i-trade nga itong si Halalon para dito kay Winston. Walang duda na mahusay na scorer itong si Winston pero medyo mawawalan sila pagdating dito sa defensive skills ng kanilang mga players. Mukhang minamaras talaga itong si Coach Yeng Gyawat ang Rain or Shine nila Las Painters. Alam natin na 0-3 na ngayong record nila at ngayon, ang latest development nagkaroon ng MCL injury itong si Keith Datu at hindi ito makapaglalaro ng at least 1 month. Alam natin na activated na itong si Luis Villegas at mukhang no choice na si Coach Yeng at kinakailangan niyang gamitin ang nasabing player dahil medyo mabibigat na yung mga susunod nilang makakalaban. At kinakailangan na manalo ng Rain or Shine Las Painters kung hindi mababaon na naman sila dito sa commission at dito sa Philippine Cup. Kaya sa ngayon masasabi natin na itong Rain or Shine Las Painters kailangan pag-isipan ng mabuti kung ano ang kanilang gagawin para mapahusay yung kanilang lineup. Patagal na natin sinasabi na kinakailangan mag-trade ng Rain or Shine pero ngayong itong si Keith Datu hindi makapaglalaro ng 1 month baka sa playoffs na ito makabalik. So kinakailangan kumuha sila ng at least stretch 4 na power forward. Of course depende rin yan sa magiging performance itong si Luis Villegas. Sa ngayon itong si Coach Yeng Gyao tinitignan na rin yung iba pang options dyan para mapalakas yung kanilang lineup. Pero as it is mukhang kailangan maraming gawin itong si Coach Yeng. Lalo na at itong si Keith Datu napansin natin para medyo injury prone to. Kung inyong matatandaan at tagal din itong dating hindi nakapaglaro dahil sa kung ano-anong sakit na nangyari. Kaya mukhang kinakailangan pag-isipang mabuti ni Coach Yeng Gyao kung ano ang dapat gawin dito sa kanyang batang mga lineup.